na nato nga bisan balik-baliko nato pag-awit, makita din nato ang pag-refresh pag-usap o even pagpamulong sa Ginoo niining alawin ko na. Even way back 1990s pa, nung gidala ni nga mga igsoon kini pag-awit na ning alawin ko na. The moment nga awito na gani niya, hallelujah, doon na tayo bagong pagpahimulong. Ang atong Ginoo mga igsoon, nasayran nato nga tinubdan siya nini nga kinabuhi. O kini nga kinabuhi padayon nga nagagay. Amen. Ug ang iyang pag-agay bisan kaniadto hangtod karon. Amen. So nagpasabot nga bago kanunay. Amen. Amen. Nadawat ba nato ang bagong agay mga igsoon? Amen. Labi na sa atong morning revival, dato kayo. Amen. Amen. Nag-disgot mahitungod nining espiritu sa kinabuhi nga naa na sa atong sulod. Amen. O kining espiritu sa kinabuhi ko ay nagpagawas na to gikan sa laog kamatayon. Amen. Oh Lord, sahay ang kamatayon murag na kanunay sa atong palibot pero salamat sa sangkap sa kinabuhi. Amen. Padayon nagagay mga igsoon. Amen. Question mao na ni? Amen. Dunay usa ka mensahe nga i-release ng buntaga. Dayon ang sobra sa panahon gihatag sa mga igsoon. Amen. Mas maayo pa tong gamay-gamay na ito sa mensahe. Daghan sa mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Amen. Ang pag-agay sa Ginoo nagapadayon hangtod din mga adlaw. Amen. Nagdaot ta mga igsoon bisan pa nining atigong hallelujah, madawat nato ang pag-agay sa Ginoo. Amen. Even nagkinahanglan tag bainampon nga espiritu aron ang Ginoo sa iyang pag-agay, wala kayo'y makapulang mga igsoon. Amen. Hallelujah. Amen. Sa atong pinakauluhan mga igsoon, ang pinaka-general subject na to, the one accord and crucial aspects of the book of Acts. So ang gisgutan diri nga pinakauluhan mao ang panaghiusa or pagkahiusa. No? Mao'y pinakasusi diha sa basahon sa buhat nga nasinatian sa mga tinun-an kaniadto sa ilang panahon ang bugbo no, sa panalangin sa Ginoo, even the spirit mga igsoon, the mantle spirit alang diha gayud sa buhat. Pero may resulta lang ni tungod kini gitawag og one accord. Isa ning one accord. Sabi ni Saya, dili pa naghiusa. Kung dili pagkahiusa. Amen. Pero kinahanglan mo naado na tayo oneness kaning pagkausa. No? Before ta mahimong magkahiusa, kinahanglan dunay pagkausa. Amen. Oneness. Tayo ang oneness pagkausa. Pagkausa unya pagkahiusa. Amen. Salamat sa Ginoo. Doon na ba tayo pagkahiusa mga igsoon? Amen. Amen. Kaya ang Griego nga puro mga doon gibahin mo na sa duha. So doon ay tumadon. Ha? Ay mga igsoon, wala yung outline? Ana. Actually, naka sila. Kung wala na siya, ha? Lahi? Message 1. Message 1? Wala pa noon nakatandog, no? Nakata sa uluhan pala ang pinaka-general subject. Message 1? The prayer ministry of the church sa una. Ang pagpangalaga sa pagtampo sa iglesia. Prayer ministry. Katulong eh. Nauna lang na sa outline pero muragi pa na. Unya ng hapon siguro ang the prayer ministry of the church. Ang pag-andam sa pangasauran. Ini magpabilin kita sa usa ka agay. Sa buhat sa Ginoo. 3. 2.
Mensahe 4, ang nabanhaw ni Kayab o malangkubon sa tanan ng Kristo. Amala, dos. Amen, dos. Amen. Message to. Message 2. Amen. Ako ka na ng message 1. Yan ang mga message 1. Amen. Okay, aron mausa tong ison atong usahan pagbasa ang mensahe 4. Amen. Amen. Dos. Dos. Message to. Amen. Bubol sa tanan ng Kristo. Okay, balik-balikon nato pero usa tang pagsulti mga igsoon. Sige, usa ka espiritu sa buhi nga paagi atong basahon pag-usab. Ang nabanhaw ni Kayab o palangkubon sa tanan ng Kristo. Ang nabanhaw. Amen. Kaya. Amen. Bubol sa tanan ng Kristo. Okay, ulitin sa ato ang tapat mga igsoon. Kung balik-balikon atong sulti ang pulong nga nabanhaw. Damor ta masurpan niini nga pulong mga igsoon ug damor ta makasulod unsa ang kahulugan o unsang mga positibong butang diin na gian sa atong Ginoo diha sa iyang pagkabanhaw. Mao kini ang Kristo nga atong masinabi sa basahon sa mga buhat. Pero dili, no, matod pa sa igsoon, actually ang basahon sa mga buhat walay katapusan. Amen. Walay konklusyon. Ang pasabot mga igsoon og unsay gibuhat sa mga apostoles, mao usab ang atong gibuhat. Kita ang pagpadayon sa buhat. Unsa ang nadawat sa mga apostoles, mao usab ang atong nadawat. Ug unsa ang ilang gipalakaw, mao usab ang atong gipalakaw. Nagpasabot nga kita ang nagapadayon niini nga basahon. That's why ang basahon sa buhat walay konklusyon. Kini nga pulong mga igsoon, kini nga buhat, haleluya, gipadayon nato ining mga adlaw. Apan magapadayon lamang kini ni adtong mga tao nga nagsunod, no? O nabuhi kanunay diha sa espiritu. Nagtuo ta mga igsoon, kitang tanan buhi na ang atong espiritu. O kining Kristo or kining espiritu nga atong nadawat nga mao malangkubon sa tanan. Maoy pagpadayon ni ini nga buhat. Kay kung wala ta nini mga igsoon, dili ta magka-claim nga dili kita may pagpadayon. Pero surely naa kita sa espiritu. Usa, we have the boldness. Do natay kaisog nga kita katong nagapadayon sa basahon sa buhat. Okay, ang unang punto, salamat ini Kristo nga nabanhaw. Kung isgutan nato ang diha sa pagkabanhaw mga igsoon, oh Lord Jesus, lami kayo, no? Diin nining mga panahon na ang nabanhaw nga Kristo niagi siya. Ug mingon kag nabanhaw mga igsoon, dili ka pwede nga modritso ka sa pulong nga pagkabanhaw. Kinahanglan imong balikan kag anong nabanhaw man ang atong Ginoo. Amen. Nabanhaw lang ba siya? Of course mga igsoon, before siya mabanhaw unsay mahitabo? Kinahanglan una mamatay. Amen. Pero before siya mamatay, kinahanglan mo balik na punta sa sinugdanan. Kung sa man day nahitabo nga namatay ang atong Ginoo. Hallelujah, ang atong Ginoo, ang atong may tinutuban nga Dios, nagpakatao siya. Naambitan niya ang unod ug sugo. Amen. Nagkinabuhi siya ingon nga tao, nagantos siya brad. Nagantos. Gilansan sa krus. Namatay. Ang kaway, lipay na ang kaway. Patay na. Oh Lord Jesus, pero wala pa sayod ang kaaway. Na ang iyang kamatayon, maoy basihan.
aron siya mabanhaw. Amen. Sa atong pagsinati, haleluya, usahay makasinati tag kamatayon. Murag pildi na ta. Pero salamat sa Ginoo, nining Kristo nga atong nadawat. Kini nga Kristo sa pagkabanhaw. The moment nga sinati nato ang mga kaubos nga kahintang. Haleluya. Salamat Ginoo, mo ni palagianan nga makadaog ka. Ay kung dili ta makaanggo anak ta mga igsoon di na kita makita sa tigom. Pero salamat kini Kristohan na banhaw. Okay. Unya kini Kristohan nga nabanhaw mga igsoon. Mao kini ang gahuman niya. Mao'y nag-anak sa atong Ginoo. Amen. Amen. Gianak ang atong Ginoo diha sa iyahang pagkabanhaw. Unya kita usab sa atong bahin. Gianak sabta. Asa na okay. Ang Buhat Kapitulo 13 versikulo 33. Sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, gianak ang atong Ginoo. But kita mga igsoon, in 1 Peter chapter 1 verse 3, panahon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, gipanganak sabta. Amen. Oh, Lord Jesus, gipanganak ka, gipanganak ang atong Ginoo. Kung sa'y tawag, gidungan tag pag-anak. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo mga igsoon, mao to'y panahon nga gianak siya. Unya sa pagkabanhaw po sa atong Ginoo, mao po tong panahonan nga gipanganak ka. Unsa may tawag anang usa nga pag-anak? Hallelujah, nahimutang mga kaluhan ni Kristo. Amen. Amen. Dunay dako nga pagpanganak. Before sa pagkabanhaw sa atong Ginoo mga igsoon, He is the only begotten Son of God. Amen. But praise the Lord, in His resurrection, in Romans chapter 8, verse 29, nahimo siyang firstborn among many brothers. Amen. Kung mingon kag firstborn, nagpasabot nga, daghang mga igsoon. Siya ang atong kamagulangan. Amen. Amen. Nagpasabot na mga igsoon. Bisan ako, ipanganak ko mga igsoon sa Espirituhanong Kabahin, 1987. 1987 adto yung niuwi. Atong 1987 na nidawat ko sa atong Ginoo. But in reality, actually gianak na ko sa Ginoo, nata sa Ginoo 2,000 years ago pa. Amen. Mao na nga dili ikatingala na bisan pag talagsar ta magkita o bisan wala pa ta sukad magkita o karon lang ta nagkita, nagkatingala ka nga murag igsoon man gini. Murag karaan naman. Dunay igsoon do nato igagaw tagsa nga taga Manila. No? Murag wa pa ko natawin adto siya sa Manila. Ya adto Laguna, taga Laguna. Nga ay kaluoy daw kuno dito. Nanay kaluoy ko si Bradley, nay kaluoy dili. Si asa man na. Oh. Sa usa ka bahin, murag ang lukso ng dugo kay kadugong ginako siya. Pero sa laing bahin ang daka pa punik ginako niya kay igsuon siya sa Ginoo. Amen. Wala pa sukad magkita Brad. Pero sa dihang nagkakita ay mo, murag dugay namong nagkita. Amen. Tungod na sa kinabuhi nga imong nadawat, ang among nadawat, maura nga kinabuhi, o kana nga kinabuhi, hallelujah, 2,000 years ago pa. Hindi ko lang, karaan. Amen. Mga karaan ng mga igsoon. Amen. Ang-as o edad, daghang edad, pero dili tigulang. Mudawat mo na? Amen. Oh, kanang kinabuhi ang mga igsoon. Taas na nga kinabuhi. Amen. Dili lang kay taas nga kinabuhi, kundi dayon nga kinabuhi. Dayon. Ang tagas, mamatay rin yapon. Pero salamat kini kinabuhi. This is not a dayon nga kinabuhi, kundi dili lang kay taas nga kinabuhi, kundi dayon nga kinabuhi. Amen. Mauling Kristo nga atong nadawat. Amen. Nalipay ba mo? Amen. Sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, gianak siya. Unya sa atong pambahin, gianak sabta. Unya sa atong pag-anak mga igsoon, nahimo siya natong kamagulangan.
Then at the same time, nahimo po dato siyang kaluha. O na, nga dili mo matingala mga igsoon. Nga bisan dili mo kayo makita, pero hindi ka kita ninyo, muragin mo kaluha. Amen. Sa inistoryahan, sa nilihukan, parihara kay kaluhagon. Amen? Praise the Lord! Unsa ka mahimayahon kini kinabuya, nagipakita nato mga igsoon, nga kini kinabuya, hallelujah, sama gyud sa kinabuhi o kinaiya sa Dios. Amen? Atong basahon ang Roman numeral 1. Amen. Okay, uno, o dos. Amen. Dunganan na to. Amen. Ipakita ko ni mga igsoon nga atong Ginoo. Diha siyang pagkabanhaw. Misulod siya sa he entered into a realm. No, sa laing ginsakpang dapit. O kini nga ginsakpang dapit mga igsoon, mao ang ginsakpang dapit sa pagkabanhaw. Diin kini nga dapit dili na matandog pa sa kamatayon. Even ang kamatayon dili na makabuntog dili. Kung buot ang mga igsoon nga mahimot ang magmadaogon, musulod lang ta nini nga ginsakpang dapit. Bitang lugar, bitang igsoon panginugubot kayo. Bisan sa balay pa lang, medyo bukod sa saba, siguro muadto di kaslawa. Nga murag ikaw dito nga kanabang malingkawas ka sa kasamo. Mauni mga igsoon. Kung buota nga dili ta matandog sa kamatayon, musulod lang ta sa ginsakpang dapit. O kini nga ginsakpang dapit, mao ang iyang pagkabanhaw. Mao'y pinakasipti nga dapit diin. Dili ta matandog sa tanang matang sa kamatayon. Praise the Lord! Buot mata, dili matandog mga igsoon. Sulod diin nga ginsakpang dapit. And diin ang kaaway, dili na makabuntog mga igsoon. Dahil sa litrang B, atong i-request ang mga brothers. Amen. Niingon si Pablo, no? Sa kapitulo 3, sa versikulo 10 sa Pilipos, nga tunuhin. Una mga igsoon, kinahanglan una ta masayod niya. Amen. Masayran nato kining Kristo. Tunuhin ang the power of His resurrection. Amen. Aron ka makasayod, no? Aron masayran nato ang iyang pagkabanhaw, kinahanglan masayod ta ni Kristo. Unsa ni Kristo nga atong natawag. To know Him and the power of His resurrection. Amen. And the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Amen. Okay, see, sisters. Amen. Matod pa dinhi, ang pagkabanhaw maoy sentro, maoy focus. That's why una ata diri sa atong meeting hall, bisan mo ato may bisita sa mga kaiglesiyahan, mo bisita tas mga igsoon o sa atong iglesia lokal. Ang atong pinaka-focus mao ang pagkabanhaw. Usahay mga igsoon, naka-focus lang ta sa mga physical nga mga butang. Usahay, wala problema. Appreciate nato nga i-arrange ang mga bangko, hanay kayo ang ilahang kusina, labi na sa kitchen, ang nag-alagad ng igsoon, hanay kayo mga igsoon. But how about kini nga mga pagbuhat naabakaha sa real in resurrection. Amen? Sa atong mga pagbuhat, hallelujah, maanaa ginunta sa ginsakpang dapit sa pagkabanhaw.
Mauni ang atong focus, mauni ang atong sentro. Amen. Bisan pa sa atong mga pag-alagad, mahimo ginunta natong focus, hallelujah, ang pagkabanhaw. Kay kung walay pagkabanhaw, oh Lord Jesus, magkagubot gud ang mga igsoon. Pero kung naay pagkabanhaw, hallelujah! Amen. Okay, atong tabangan mga igsoon ang number 1 o number 2. Amen. Amen. So, ako na nasultidaan kaniya mga igsoon kung mag-isip na gani pagpagkabanaw. Kini nagpunting pag-usap unsa ang gigikanan before siya nabanhaw. Naghisgot kini mahitungod sa iyahang pagpakatao, sa iyang pagkinabuhi ingon nga tao, ha? Sa iyahang pagkatawhanon pagkinabuhi ingon nga tao, o sa iyahang gipahaluna nga kamatayon. Mo'y nagdala kanato mga igsoon. No, unsa kini nga pagkabanhaw o looking forward unsa pod ang ihang pagkayan. Kay kung walay kamatayon, walay pagkabanhaw. Kung walay pagkabanhaw, walay pagkayan. Nana sa itong arawiton? Ha? Kung di mamatay, dili mabuhi, mo bangon sa kamatayon ang kinabuhi. Hallelujah sa pagkabanhaw. Malipay kay ta nga dunay kamatayon, kaya ang kamatayon may palagyanan nga mabanhaw ang atong Ginoo. Amen. Di pa kasama ni mga igsoon sa katong example sa kanang carnation seed manang example ni dire. Kaya actually ang carnation seed mga igsoon, nindot kayo ni siya nga bulak, di ba? Pero ang sulod dinhi nga liso. Kini nga liso mga igsoon, bisag liso pa lang siya. Ang sulod ana carnation seed na gyud. Pero dili pa pud makita nga carnation seed pa, carnation na siya, not unless itanong siya, dayon mo tumo, dayon mulang po siya, no, mature siya, ingon nga carnation na tanong, sa dihang pagpamula, hallelujah, makaingon dahil kag carnation seed gid. Parihara ko na mong tanong o durian nga ang kuyat manang di kuan ron. Ang kuyat manang di abangan kasi mga igsoon. Mga ba na pinakalamig nga durian? Kuyat makagid eh. Golden kuyat right? Pero matilawan lang gid mo ang pagka-golden kuyat siya. Kung wala pa kay tanong Brad, kinahanglan ang puso din sa tuwa kay grafted naman. Pero ang pinaka-original ko na liso din na siya. Kinahanglan una nimo itanong. Dayon, mo full grown na siya, mo mature siya mga igsoon, unya mamunga. Then the moment ka mahimo na siyang prutas, imong matilawan, makaingon gidayon ka nga golden puyat gidi ay. Pero dili gamay nga proseso. O sa mag-uuma pa nga igsoon, atong pag-prove anang nga tanong is nagkinahanglan pa kag panahon. In like manner mga igsoon, ang kahikayan sa atong Ginoo dili siya mubo. Kung dili miagi bisag mga panahon aron mapadayag kining Kristo nga nabanhaw. Kay on mo diretso lang ka sa pagkabanhaw, dili nimo ma-appreciate ang iyahang pagka-epektibo. Amen. Doon na to, I don't know, nahisgutan na kanina ko. Dugay-dugay na. Dito sa China nga mga lugar mga igsoon, actually, ang mga tao dito, mga mamatay, kanang labi na bilong sa mga royal family, ilubong gina sa mga lubnganan ng mga something, kanang, sana? Kanang pang, di lubong na sila dito, Brad, sa, ang ilang lubnganan nga, gitawag na siya dito, unbreakable camp. Bisan pa kung saan ang lubnganan, bisan pa kung kay unbreakable man, dili gud. Dili mabuak. Dili mabuak.
Pero one time mga igsoon, pila ka century, century. Natingala mga igsoon, no? Natingala sila katong unbreakable tam. Nabuak. Sa dihan gisusi mga igsoon, gisusi. Unsa may unbreakable tam unya nabuak? Ya gisusi mga igsoon. Pagsusi nila, ang nakita dito, usa ka liso na mitubo. Mitubo. Ug tungod niya atong liso nga mitubo, maoy nakapaingon nga nabuak ang unbreakable tam. Amen. Moingon siguro ka mga igsoon nga ang atong kaugalingon lisod gyud bukon. Dahil ikaining kaugalingon. Pero the moment nga madawat nimo ang Kristo nga ingon nga liso, hallelujah, bisan pag-unsa ka gahi nimo, bukon ka mga igsoon. Amen. Kaya nga naman, dunay kinabuhi. Amen. Amen. Buot bata nga, nagunahon na siguro ta gahi kay ko Ginoo. Oh Lord Jesus, mingon ang atong Ginoo nga i-apply ko ingon nga liso. Hallelujah. Aron kining lisuha mabuhi diyan nimo. Mao ni mobuak sa imong giingon nga dili mabuak. Amen. Usahay magunaw na ganita sa atong lokalidad dahil ako ni igsuuna. No? Kita murag wala ta kaila sa atong kaugalingon. No, labi na ning mga igsoon, labi na naglantaw sa iglesia. No, dili gid po balikayat ng igsoon, ningon gid siguro ka, hey, ako na igsuuna no. Oh Lord, mao kay murag naghatag tag palagianan nga murag dili makabuhat ang Ginoo kay ikaw man mismo mingon og gahi. Pero kung nakaila ka mga igsoon nga kining Kristo nga nabanaw, dili mapugnan sa tanang matag sa kamatayon. Hallelujah! Amen. Bisang paggahi ka ng igsoona, madugtan na mga igsoon. Amen. Ato lang i-aplikar kining Kristo nga nabanaw. Sige, Amen. Kape. Napaila-ila na ba nako ang Kristo nga nabanaw? Kung sa kining gahom mga igsoon, nga bisan kung sa kagahin sa atong kaugalingon, buko na sa gahom sa pagkabanaw. Amen. Hallelujah. Okay, Roman numeral ko. Okay. Dili lang kay kining Kristohan namatay, dili lang kay kining Kristohan nabanhaw. Hallelujah, kung dili kining Kristo nga nabanhaw, ni kaya so. Amen. Amen. Ngano gikinahanglan pag yun mo kaya brad? Nga nabanhaw naman unta. Ha? Ang atong Ginoo human sa iyang pagkabanhaw, atong gisgutan kaniha. Amen. Gianak na pag-usab mga igsoon, and even He became the life-giving Spirit. No, nadawat sa mga magtotoo, pero dili lang ikaw mga igsoon, may kaya busag siya. Miadto siya sa ikatulong langit, o naglingkod sa tuong kamot sa amahan. Mautoy pag-designate niya mga igsoon, nahimo siyang ulo sa tanang mga butang. Although nabanhaw siya mga igsoon, apan dili pa ito, kinahanglan bukaya pa siya. Aron siya mas designate. He has the power mga igsoon. He is Lord of all lords. No? Diyos siya. Ginoo siya sa tanang mga Ginoo. Mao kining Kristo nga nabanhaw o kini atong nadawat mga igsoon. Amen. Okay, litrang A, brothers. May kalabutan sa posisyon ang paglayan ni Kristo. May kalabutan sa paglayan ang posisyon. Okay, resurrection is a matter of life. But ascension is a matter of position. Amen? Position is a matter of authority. Diha sa iyang pagkayag mga igsoon, nahimo niyang posisyon o kini nahimo iyang otoridad. Gihatagan siyang otoridad ang atong Ginoo mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Di pa kasama ni sa kinabuhi ni Jacob o ni Jose. No? Si Jacob, niagi siya daghan kayo nga pagpadil sa atong Ginoo. Hangtod nga ni mature siya sa kinabuhi. Ni mature in life. Unsa man to'y pagpamatuod nga ni mature si Jacob mga igsoon, una-una si Jacob nahimong bugoy-bugoy dito sa Jacob, di ba? Tatlo pa lang pag-anak.
Dili siya buot na maunhan ni Esau. Gunit di siya sakitin ni Esau, no? Gunit di siya, Brad. Kunya, pagkataon na, nabuhi na sila. Di kuha na po diyan. Pagkapanganay. Pagkapanganay. Pinaagi sa sabaw-sabaw na pula. Hindi offer. Bugoy-bugoy doon. Pero sa dihang nagkatigulang na siya mga igsoon. Sa dihang matagol pa siya, anak di siya. Anak hakot kita lang. Pag galing paggawa siya, unitan din yan tingin niya. Isaw. Aron di siya mulahi. Niya, ang pagkapanganay, pamihapon. Pero sa dihang natigulang siya. Kung sa'yo niya itabo mga igsoon, sini naghakot, kano na yung daanan mga igsoon? Ni Ana na. Hallelujah! Kani ato murag hakog ta pero karon ana na. Usa man ang ana, Brad? Hatag mo hatag na. Sa una puro sa ana, antom hangkom na tanan pero karon mga igsoon, humanta mitubo sa kinabuhi. Hatag na. Mga sa usa ka bahin, sa pisikal nga bahin mga igsoon, makatabang kay ng mga maidaran na ayaw kabalaka ng mga idaran. Ako nagkaidaran ako sugod. Ayaw ka ubos nga. Tigulang naman ko, Brad. No. Kundi ang atong pagkaidaran, mauni magdala nato nga makapanalangin. Mahimutang panalangin sa mga igsoon. Mahimutang panalangin sa atong mga batanon. Pero hangtod na tigulang nag-ana lang yapot ta. Lord Jesus, basig likay-likayan ta sa atong mga batanon. Dili ta agi kay naasi kuan. Pero katong gaana na kanunay mga igsoon. Malipay kay mga igsoon basta magkasugatan mag-ilugay gyud kay mo kumusta gyud. Di ba? Salamat sa Ginoo, mga tao ta nga gipanalanginan. Since mga tao ta nga gipanalanginan, mo panalangin po ta. Dili ta kanunay ana, kun dili ana sab. Kadlon kay mo panala. Kita ba to nag-ana buhi? Muamin ba ta ana na ta mga igsoon? Dili tong ana. Pero ang prinsipyo ana before mo ana. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Unya si Jose nga anak ni Jacob. Maoy gipakita diri nga ehemplo. No? Si Jacob nahimong mature in life, but Joseph is able to reign in life. Kita siya tong aspito ni Jacob nga naghari sa kinabuhi. Ang kasinatian ni Jacob dili si parit nga kasinatian sa kinabuhi ni Jose sa atong kasinatian karon. Atong ika-aplikar unsa man ta ka mga masupilon, unsa man ta ka mga bugoy-bugoy kaniadto, mumature ta sa kinabuhi, maghari sabta sa kinabuhi. Mo ni paalagyanan nga kita mo daog mga igsoon. And even Joseph able to overcome his flesh. Sa atong morning revival, maglakaw lang ta sa espiritu, dili kita makatuman sa kailibgon sa ulo. Mauni ang Jose diha sa basahon sa Genesis. Nahimo siyang naghari sa kinabuhi. Wala na siya buti sa mga butang, kundi siya na mismo ang nagbuot. Nabisan pagani ang kaibog, di kalagyo na kay uyaw ni tawhana mo dagan man. Kita mo dagan, brother? Dagan ka ta? Mudagan pa doon. Lord Jesus, nagagi may mamahamtong sa kinabuhi. Masama ang dami ni Jose Ginoo nga maghari sa kinabuhi. Pero kining tanan, nag-agigid sa daghang mga pagtibig. Salamat sa kinabuhi ni Jose. Ato po ning ika-aplikar ni ining panahon na karon. Okay, sa litrang B. Sisters? Ang pagkaya sa Ginoo ay pagsagot niya sa iyang kinabuhi upang madala sa mga langit. Ini ang nagdala niya ato sa bagong isapan. Sa ato pa ato sa mga langit, iyan ang kinabuhi kung nagdala siya ito. Okay, sa mga langit mga igsoon, diin mao kini ang dapit. Dinsak ang dapit diin. Gihimo siyang Ginoo o Kristo. O ngani gihimo siyang nahimo siyang ulo diha sa iglesia. Amen. Mao kining Kristo nga nabanhaw o Kristo nga nikaya pangigsoon. Okay, letrang C all together pangigsoon.
Amen. 1 o 2 together. Amen. Amen. So gipakita mga igsoon nga sa iyang pagkabanhaw ug pagkayag, hallelujah, siya exalted by God. Og nahimo siyang hari mga igsoon, og nahimo ganing Ginoo, og nahimong ulo sa tanang butang. Mao kini ang Kristo nga nikaya. Amen. Hallelujah ni Kristo. Amen. Okay, letra D. Sisters, obtain the throne. Amen. Oh, the glory and all the authority in the universe. Okay, brothers, E. Okay, napanag-iya sa tanan. Bingo gani ka nagpanag-iya sa tanan, walay exemption. Possess all. Nagpasabot 100%. Siya mao'y nakapanag-iya. Amen. Okay, 1 of 2 mga igsoon all together. Amen. Okay, kinahanglan makaampo kita nining kamaturan na. Amen. Kining Kristoha mga igsoon, nahimo siyang Ginoo sa mga Ginoo. Even kini na sinatian ni Apostol Pablo sa dihang gidala siya, no? Dito siya sa nakakuan ba mo sa kasaysayan nga naa sa ship si Apostol Paul nga gidala siya dito sa dadon na siya dito sa Roma. Unya datay mga igsoon, di puso-puso sa balot tong ilang gisakyan. Og niadtong panahon na nag-action nagkabalaka tong mga nagsabay nagsakay atong barkuha. Unya naghunahuna na silang ipanghulog, no? Di ba? Ipanghulog ang tanang mga karga, at least na lang man dili malunod tungod kay sa dagko ng mga balod. Di alam bisan ang ilang mga pagkaon wala na. Hantod niabot yun sa punto nga mangambag na lang sila. Og niadtong panahon na piniriso si Apostol Pablo, pero niadtong panahon na nahimo siyang kapitan. Ang kapitan nawala sa pasin, kundi si Pablo na nahimong kapitan. Imbes kay muambak sila, ayaw pag-ambak. Kay kontinsa gani muambak ani. Atay. Kay kung muambak mo, dili jud mo maluwas. Isa ka piniriso na misulti? Piniriso man misulti. Salamat sa Ginoo, din yadtong panahon na mga ison, nahimo siyang Lord. Nahimo siyang tag-iya. Nahimo tag-iya. Amen. Matag kahimtang mga igsoon, mao ni magdala nato sa praktikalidad. Kung nakailatan ni Kristo nga nabanhaw, Kristo nga nikaya. Hallelujah. Mao ni magdala nato nga bisan unsa ka lisod ang kahimtang. Hallelujah. Ayaw nagambak. Ayaw nagambak. Brad, ayaw nagbiya sa tigom. Mubiya na ang kastigom. Lisod magay ka masangkapan ug wala kastigom, hang sumat-sumur wala ka kastigom. Brad. Neutral lang sa akong Brad, di sa akong mutigom. Pero salamat sa atong pagsinati, labi na itong mga ansyano sa iglesia, mga responsible ones, ingon na ito nga, ayaw lang. Amen? Hallelujah, nini Kristo nga nabanhaw. Mao ni mo rule sa sitwasyon mga igsoon. Ug gani, mao ni magdala nato nga maminaw nato ang mga igsoon. Amen? Ang mga ansyano usahay, wa nato masinatiin ning gahom sa pagkabanhaw ug pagkaya ba? Dili kita karol. Mapalaka po tag apil mga igsoon, mao ba? Sige. Apil na lang po ta. Pero salamat sa Ginoo. Padayon tag sinati ning Kristo nga nabanhaw o Kristo nga nikaya. Amen. Okay, asa na ko mga igsoon? Okay, sa letrang F. Amen.
Ang ikayab. Amen. Amen. The ascended Christ is God's anointed to carry out God's commission to work out the spreading of the gospel and the building up of the church. Kining nikayab nga Kristo mga igsoon, actually kining Kristo mao ang Messiah, the anointed one. Amen. Siya tong gikomisyon mga igsoon alang nini nga buhat. Even the spreading of the gospel. O kining Kristo ha mga igsoon, mao usab ang gikomisyon mga igsoon aron matukod ang lawas ni Kristo. Mausat na nining Kristo ha mga igsoon sa iyahang pagkabanhaw, sa iyahang tanan niyang naagyan. Hallelujah mga igsoon. Mao ni mo resulta alang sa pagtukod sa iglesia. Hallelujah! Amen. Okay, all together, Roman numeral 3. Ang sutas ako. Amen. Amen. The Christ revealed in Acts is the all-inclusive Christ. Kung mag-disco tag all-inclusive, dukay na ni kabasahon ang kwan? All-inclusive Christ. All-inclusive Christ nga basahon. Diin, og imo ning basahon. All-inclusive yun. Kaya bisan ikaw nga makabasa niya ni, dili mo malimitahan ang Diyos. Pero kung dili kita, kung sa kini nga pagkamalangkugo niya, oh Lord, usahay malimitahan ka. That's why in our morning revival, nag-focus siya sa basahon sa Roma, gikan sa Kapitulo 5, hangtod sa Kapitulo 8. Di nagpakita din mga igsoon nga, ug imong tan-awon balik mga igsoon, una-una si Pablo murag something, nagkuan siya sa iyang kaugalingon. Pero the moment kami abot na siya sa Kapitulo 8, mingon na dayon siya dito sa unang bersikulo, there is now then no condemnation to those who are in Christ Jesus. Usahay mga igsoon, dili ta moabot anang nga punto not unless moagi pa ta sa kahimtang sama sa naakian ni Apostol Pablo. Mao na ayaw kahingawat igsoon. Mga igsoon, di ta mahingawat kun unsa man atong kahimtang. Until such time, mapakita nato nga Kristo nga atong nadawat. Hallelujah! Mao ni nagpagawas nato gikan sa sala o sa kamatayon. O kimong basahon ang tibuok Kapitulo 8, Rasya, ano gitawag og kernel of the Bible. Unya, mo-focus na ka sa Kapitulo 8. Lord Jesus, makita na dahil desire ka to those who are in Christ. There is no condemnation. There musunod dahil na itong mga musunod ng mga versikulo nga. Tanang mga butang, masikataban. Di ba? So makita na itong mga igsoon, mauning Kristo nga atong ikaplikar sa atong kahimtang. Amen. Malangkumon siya sa tanan nga Kristo. Okay, letra A, all together. Christ. Amen. Siya ang author. Amen. Okay, one sisters. Amen. Amen. Siya ang author. Mag-uog ka sa kinabuhi. O kini nga kinabuhi mga igsoon, di tawag ni siya og Zoe. Unsa ning Zoe? Divine uncreated life of God. Walay pagkausab. Ang tanang mga butang nining kalibutan mga usab. Apan kining kinabuhi nga Zoe mga igsoon. Hallelujah! Walay pagkausap! Amen! Akong anak ko nga nag-Zoe. Zoe. Kaya pa, mga time na nakapahimulos, dito ang tulong na Zoe. Mga ito, di pangalan din akong Zoe ang akong pangalan. Ang pangalan sa akong anak. Wala karon Zoe sa imong anak. Zoe kung may pangalan? Oh Lord, magpahinumdum ni nato mga igsoon nga kining kinabuhi natong adawat is a Zoe life. Amen. Originator ang atong Ginoo maoy pinakamaog-uog dalini. O kini nga kinabuhi atong nadawat. Okay. Sa letra B mga igsoon. Okay? Ready? All together. Amen. Number 1 or 2, all together.
Isip kaliwat ni Abraham, suluon sa Diyos, pinangalis ko, mapanalaginan ng tanang nanay sa kaliwat, mapanalaginan ng tanang kaliwat, color o nasyonalidad. Amen. Pamalit sa Diyos ang likaya ng Kristo, imon na panalangin, pinangalis sa kabuhol sa Espiritu sa alaw sa Pentecostes. Yes, the Spirit will be poured out. Amen. Salamat sa Ginoo. Ang kining God servants nagpasabot kini nga mao ang kaliwat ni Abraham o ang sulumoon sa Dios. Amen. Diin kung maghisgot na ganit ang kaliwat ni Abraham, nagpasabot ni mga igsoon nga gipanalanginan niyang tanang kaliwat nini nga kalibutan. Amen. Pinaagi na to mga igsoon, mapanalanginan usab ang mga katawhan. Amen. Kita tong kaliwat ni David. Amen? Kasi Ginoong Hesus mao ang kaliwat ni David, di ba? Aron mahimo siyang seed of David. Unsa man to? Aron maoy mobuntog sa iyang kaaway. But this time mahimo siyang kaliwat ni Abraham. Og mingon na gani kag kaliwat ni Abraham because Abraham is the father. Oh, siya ang amahan sa pagtuo og nahimo siyang amahan sa mga kanasuran. Nagpasabot kini mga igsoon, ang seed of David maoy palagianan nga mapanalanginan niya ang tibuok kaliwat. Amen. Mao ni ang Kristo. Amen. As the seed of Abraham. Amen. Okay. Brothers, see. Amen. 1 and 2. Okay, brothers. God ituboy sa Diyos. Ang tao na si Jesus, isip ang isip ang magkukuha sa mga langit, aron magbuot sa kalibutan o ang magbuot sa mababas sa tawag sa Diyos. Number 2. karabutan sa iyang pagkukuhan ng iler, o may karabutan sa iyang karabutan sa magbubukas. Mabutanong siyang kahit sa iyang langit sa iyang pagkukuhan, aron ay Amen. Okay, letrang D. Sisters. Kristo Right. ang anak sa tao. Ipadala sa mga buhat, Sitri 26, na sa Kristo ang anak sa tao, na nakalibot sa may pagkukumon sa Diyos, ang magigay, magdasi, magigod sa mga martir, at langit. Nakita si Esteban, ang laban ng Kristo, si anak sa tao. Nagpakita kini nga si Kristo nga naa sa marangit, na agyapoy pagkatao niya. Napatunan niya niya ang kabanong kinaiya niya. Amen. Sa dihan si Esteban, gibato. Oh, gibato siya. Oh, sa dihan gibato niya, kinsa iyang nakita? Nakita niya ang Son of Man. O kini nga Son of Man, mao si Kristo. Nagpakita mga igsoon, bisan siya nabanhaw o mikayab na, nahimo gihapon siyang Son of Man. Diin kining Son of Man mga igsoon, nagkakita sa atong kahimtang. Mao kini ang nakita ni Esteban mga igsoon. Okay, brothers. E. Amen. Diyos si Kristo. Amen. Si Kristo na Diyos sa Diyos, mao'y nagpalit sa Iglesia. Kanagalan ng Iglesia, alis, pagalimuhi ang dugo. Amen. Amen. Kanagalan, maliit, kung natubos sa Diyos ang Iglesia, pinaagi sa pagalimuhi ang dugo. Ako, Jesus, na iyang namatay si Kristo dito sa Diyos, Diyos tao. Kung ang dugong iulan niya dito, aron matubos na dilit na mayulang tao. Amen. Ang dugo na pinaagi ini na patulan sa Diyos sa Iglesia, ang paglimong dugo niya. Amen. So nahimo pong si kining Kristo mao gihapon ang Dios. So sa punto nga giisgutan diri mga igsoon. Kay kun ang Dios pa mismo dili kining Kristo kung magpabilin lang siyang Dios mismo nga wala mo agi sa kahikayan nga wala mo agi nga nahimo siyang unod, no? Ug dugo wala nakaambit sa unod ug sa dugo. Walay kapasayloanan nga mahitabo. Pero salamat sa Ginoo kining Kristo niambit nining
flesh and blood mga igsoon, aron kita iyang matubos. Amen. Amen. His own blood, no? Ang iglesia mabatunan niya. Tungod kay ang iglesia gitubos pinaagi sa kaugalingon niyang dugo. Ug ngani gipalitan niya. Amen. Hallelujah. Nabalik, no? Naangkon ta niya pagbalik kaniya to mga igsoon na naprenda na ta sa kaaway. Pero sa liyan, namatay ang atong Ginoo. He purchased us back. No? Pinaagi sa iyang dugo. Hallelujah! Nabatunan niya ang iglesia. So, kung sa kakahibulungan nini mga igsoon nga, iyang kaugalingong dugo, iyahang di ula mga igsoon. Sa dihan dunay dugo nga maula, nagpasabot nga dunay kamatayon. Ang iyang kamatayon, hallelujah, di nagpaula siya sa bililhong nga dugo, aron mabatunan niya pagbalik ang iglesia. No? Sa kaugalingon niyang dugo. Amen. Okay. Asa na tanga punto mga igsoon? Okay. Literal F. Amen. Okay, all together. Amen. Okay. J all together gihapon mga igsoon. Si Kristo ang Amen. 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 Si Kristo nga Dios, hallelujah, mao'y maghuhukom sa yuta, and even designated by God in righteousness, and proved by God's raising Him from the dead. Ang atong Diyos, sa iyang pagkabanhaw, nahimos yan. Diya sa iyang pagkabanhaw mga igsoon, mao'y nag-prove mga igsoon kasi ang mahimong maghuhukom. Okay, all together mga igsoon, literal H. Okay, mauni ang object sa ato ang pagtuo mga igsoon. Diin gipakita nini bisan at the time ni Apostle Paul dito sa prisuhan mga igsoon. Usa ka adlaw ni ana ang usa ka jail sa katwala di jail right? Usa na? Warden. Usa may buhaton nako. Usa may buhaton nako. Tungod kay niadto panahon na mga igsoon, murag kani ang nagka-gubot na sa prisuhan. So nakita mga igsoon nga, nangutana din ang warden nga, sa ba akong buhaton? Mingon na yun siya, mingon si Paul niya nga, believe in the Lord Jesus. Amen? Naliwala sa kahintang, bisan naata sa kahintang nga murag dili maayo mga igsoon. Pero kung kining Kristo nga atong nasinatian, ang Kristo nga nabanhaw, ang Kristo nga nikayab, hallelujah, o kining Kristo nga malangkubon sa tanan, mao ni mag-control sa matag kahintang. Ug ngani, mao ni magdala nato mga igsoon nga maka-ibanghilyo ta sa mga tao sa atong palibot. Amen. Usahay maapektuhan pa ta bisan ta sa nahitabo sa Pilipinas karon labi na kanunay kan tutok sa social media, ting tubutan. Apil na nagpo ka murag pabor pikas o pikas. Pero sa dihan nakapahimulos ta ni Kristo nga malangkubon sa tanan. Oh Lord, pasagdi na sila. Kay usahay og mo pabor ng mga daot mga igsoon. Usahay mo pabor ni Bongbong, na po isang pabor ni Tertil. Sa tingog na ba? Igsoon mangyaway na. Wala kasayod nga. Grabe ang atong pagtuon ang atong morning revival o ang atong mga conferences kanunay yung nag-deal mahitungod dining ato ang pagdaog mga igsoon. Amen. Salamat kini Kristo nga nabanaw, Kristo nga nikayab, o Kristo nga malangkubon sa tanan. O kini Kristoha mga igsoon. Hallelujah. Mao ni pakita nato sa atong mga igsoon. Anong mupanot ta sa igsoon? Kay ano man dunay mga igsoon nga mga maluyahon.
Amen. Pinaagi ng mga igsoon, mutindog ta. Oh, doon na tayo pagtuo sa atong Ginoo. Even the time, no, si Apostle Paul, iyahang gisultian nga, believe in the Lord Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo. Naabanin nato pagtuuhan mga igsoon? Amen. Kita ba itong nagapadayon sa basahon sa mga buhat? Hallelujah! Makadeclare kita mga igsoon kay nga naman, ang Espiritu nga nadawat, ang Espiritu nga malangkumon sa tanan, nga nadawat sa mga apostoles, walay kalainan niining Espirituhan nga nadawat nato karon. O ang pag-carry-out nini nga buhat, hallelujah! Bubalik lang ta sa atong Espiritu! Ang basahon sa mga buhat na carry out siya tungod sa one accord. Mao na nga, doon na lang ko'y kasinatian. Kining gitawag na itong one accord. Nagpasalamat ko sa Ginoo atong kining small group meeting na to, Brad. Nana ba mo small group meeting, Brad? Hallelujah, doon na tayo small group meeting. Usaman ko na sa basahon sa mga buhat. Small group, di ba? Balay-balay. Amen. Doon na galing balay-balay daw. Kagmay ng mga grupo. Amen. Diin, di pa kita mga igsoon, inalungran, nahita mo maguning small group at itong gipakusgan. Gipakusgan kining pagpamulong mahitungod sa small group. Kunya, misanon mo ng mga igsoon. Nga salamat sa Ginoo. Tungod niya ito mga igsoon, ang small group, dito mahita mo, doon ay gospel preaching, doon ay enjoyment, doon ay preaching of the gospel, pagtabang sa mga igsoon, pagpamisita sa mga igsoon, naa sa small group. Dito Brad. Even the church meeting, nana dito. Nana dito. Kani adto mga igsoon, ang pulumulok sa dihang mag-church prayer. Doon na may nalang o doon ay moabot o 15 ka buok. May pagkausap. Kani adto, grabe gyud bisag mo open kanina ora ikaw mismo. Prayer din. Muro pabugatan ko pa. Pero wala pa sa mga igsoon tungod sa small group. Doon na may corporate nga church prayer meeting sa Pulumulok nga gipahagayon atong Martes nga adlaw. Ang among 12 kani atong nga corporate. More or less mga 80 hangtod 90 pag igsoon. Nya taulan-ulan pa gito. Sa lower district walay lapot pa sa upper district. Nagaingon ko Ginoong Hesus, mao na gid ni ang katumanan sa basahon sa mga buhat. Not until such time na magkausap ang mga igsoon, walay paladianan nga makabuhat ang Dios. Amen. Ug ngani niya sa panahon na mga 80 to 90 ang numero, grupo man nato sa Napulo. Napulo, 8 ka sisters, 8 ka grupo sa brothers. 8. Tag-upat lang ka items. Tag-upat lang ka items. Natingala ko nga, kanya, ugat ko pa sa small group. Pandra dito, 4 ka grupo o 5 ka grupo. Dali naman human. Kunya ato pong panahon sa kadaghan kayang items, tag-upat na lang kayang items. Dugay gyapon na human. Usay po ipasabot. Mas ma-release ang luwan basta naa sa corporate prayer. Amen. Amen. Usahay bitaw mga igsoon sa atong corporate prayer, maghuna-huna dayon tag paasa po kayo. Kita ba mo yung church prayer items mga igsoon? Paasa po kayo ni daghan kay items. Pero sa dihang magkausata mo gamay diyan na. Maghuna la, magpulangon man ning items. Oh Lord Jesus. Buot bata mo padayon sa basahon sa mga buhat mga igsoon. Kinahanglan naatas pagkahiusa. Ang pagresulta nining nga pagkahiusa, hallelujah, mabuhi kita sa kinabuhi sa mga patama. Buhat ang Ginoo, pinaagi sa atong pagbuhat. Ingon nga iglesia na mao ang yuta, nga nagbugtos o nagpaluag sa mga butang aron maila kini nga binugtos o binapos sa langit. Amen. Mao na unya. Agig pagtilaw, tilaw na. Dugang na i-release sa mga igsoon ganiha. Amen. May relasyon na sa mga igsoon aron makapadayon ta sa basahon sa mga buhat. Kita katong mga tao nga nagbansay, nga nabuhi, nagpahimulos,
nining malangkubon sa tanan nga espiritu. Amen. 39 so mo prophesy mo nga igsoon mo response mo. Amen. Mo strengthen lang ko ini nga message nga igsoon. So kung atong nabantayan ni gikuha ni sa atong present na aitero sa atong video training. And then video training. So ipakita nga ang basahon sa buhat sumpay. Wa ta mo puli sa basahon sa buhat pero ni sumpay ta. Amen. Di padayon ta sa basahon sa buhat. Amen. So, na kini nga pagkasumpay dili ni siya katag-katag nga pagkasumpay kundi iniusa. So, conscious ta nga kapalan ang kamot nako isumpay sa tubo pero dili bulag sa pikas. Kasi mo bubo ni isa di maot gihapon. So, sumpay na din sa message to nagisgot dahil sa pagka-iusa. So, yung sa pagmintinar. So, ikatulo, nagisgot dahil sa unsaon pagmintinar, na kay tulo kang ginabuhat din sa Efeso. Ang tulo mo ang pag-ampo, ang espiritu o tulong. Praise the Lord! Amen. Kung ato, pag-ampo yun, then pulong, then mubulig tayo ng espiritu. So, kung may nampunta, napo ng pulong, mabuhay ang pulong, mapulong ka sa espiritu. Then, ato na na yung ma-realize, kini ikaupat na mensahe mention nga nabanhaw ni kayab o nagisgot sa malangkubon sa tanan nga Kristo. Roman numeral 3 Roman numerals na. Kung nabantayan ninyo ang Roman numeral 1 nagisgot na sa pagkabanhaw. Ang Roman numeral 2 nagisgot sa pagkaya. Amen ba so then ang Roman numeral 10 nagisgot sa malangkubon sa tanan. Pero kanang malangkubon sa tanan diya kay basahon raman sa buhat ang gisgutan. Unang mitake lang siyang pila, 8 ka punto lang. Pero actually daghang punto ang Kristo. Pero kay sa basahon sa buhat naman gabasin mo yung so Lord Jesus. So ang may strengthen na ako dugang nga unsa man ining ni nabanaw ni kayab na Kristo may so. Amen. Kini gyud ang atong pagpadayon. Samtang namalangkubon sa na mo. Hey, kita nasay naman nga banaw, di kaya, usay teori na lang yung mga terminuhas ato minsan, di ba minsan? Pero sa dang manigong ta, wala man ta na banaw, wala man ta di kaya, mga naon na to. Mura magkuha sa ilaw, hindi ta pa sa lunganan. Kita na ito minsan? Pero klaro minsan, dapat na makakita ng mga binanhaw na ta. Wala pa ta maanak sa atong mamagpapa na banaw na tao ba ni Kristo. Mo na mention nga unsa man ni nga atong aitero messages. Gitawag ni word of faith. Sadya nidawat ta sa pulong, mutuo ka kang Ginoong Hesus maluwas ka, nagsugod og gitid ang katong binig. Pero unsaon pod pagtubo ini nga binig, dugang nga pagpaminaw sa pulong sa Dios. Amen. Karon ang sibat mention sa atong affirmation para makapaminaw ka sa pulong the word, the hearing o pagpaminaw sa pagtuo. Unsa man ang hearing of faith? Kanang hearing of faith o sa last point H nga ang tumong sa atong ang objective sa atong pagtuo o lang si Ginoong Hesus nga mo ang tinubdan o maghihingpit sa atong pagtuo. Unsa may pagpatinailan sa mga tao nga ay sa pagtuo. Mga tao isang nawala ang paglaom sa ilang kaugalingon o gibutan tanan kang Ginoong Hesus ang ilang pagtuo. Wala na sila gisaligan. Pero kung maparehas na sa Judaismo, nagabasa nila sa Biblia, anak, buhaton ako na, anak, buhaton ako na, anak, buhaton ako na. Pero ang mga tao na sa pagtuo, nagabasa nila sa Biblia, iyon sila, ikaw makabuhat, anak Lord, ikaw kabuhat, anak Lord. Muni ang attitude sa mga taong nakadungog sa pulong sa pagtuo. Actually, dili kali kinahanglan. Actually, kung nakabantay mo kulang ang uban na ini kay gikuhaan nato, pero kung bukas lang ato espiritu, may nampuon sa menson labi na sa pagpadayon ini nga mga mensahe, madawat na nato ang espiritu menson. Madawat nato ang sangkap nakahilumdum mo ini pagsangyaw ni Pedro pag kay Cornelius.
Tungod kay bukas, may nampuon si Cornelius. Wa pa mahuman ang wali. Wa pa mahuman ang wali ni Pedro. Napuno na si Cornelius ug ang iyang pamilya mo iso. Nga naman, they have the hearing of faith. Dili kani kinahanglan isaysay kayo ang wan. Na siya silang kasing-kasing na ang pagdawat yun sa Espiritu. Dili actually na ito ma-describe ang kadato sa Espiritu. Gamay na ning pulong ang Espiritu perting dakuha mga iso. Pasalamat sa Ginoo. So karon lang anandun na ako ang 12:24 sa Juan nga kung dili mahulog sa yuta ang kagamay trigo, di siya mudag. Sus again, si Ginoong Hesus ang nagbugtong nga trigo. Nya ang kay na sa kita ang pagdaghan. Pero actually dili, si Ginoong Hesus gihapon ang nidaghan. Ayaw pag-ingon ako nidagan. Ha? Kinahanglan makakita ta ang Hesus niya sa sunod. Moro po na ang mudagan dapat. O kita mo unsa man ta? Nakita niyo ang pananaw ni Hesus? Yang kita raang siya ang namatay o nabanaw. Kita namatay. Uban niya. Pero nabanaw unsang bahina. Dito na niya sa mensahe ni Badili. Unsa man itong nabanaw? Katong na-create nga Adam nga good man dito. O itong nabanaw uban ni Kristo o nabuhi na uban ni Kristo. Pinaagi sa pagtuo. Unsa man ang pagtuo? Again, dili lagi mag-isip sa atong kaugalingon nga mao. Diba? 11:6 sa Hebrews nga unsa man itong pagtuo? Mao nga ang nagtuo ka nga ang Diyos ray mao. Kita di ta mao. Siya ray buutan, siya ray maayo, siya ray gugma, siya ray pasensyoso, siya ra gani ang tinuod nga tao. Kita uwat. Palihon ta uwat, bali di ta tinuod nga tao. Kita tinuod nga asawa, di ta tinuod nga bana. Ang makapatinuod lang nato ang Kristo man. Lord Jesus, mo na bitaw karon nga. Pakita nga to nga naa sa pagkabanaw. Pero kini nga pagkabanaw connected sa iyang pagkayap. 1:13. Nagisgot ang 14 sa namatay ng Kristo siya ang tumbaga. Pero atasan mo sa 13, maskin wa pa mamatay ang Ginoo. Siya na ang tao nga nasa yuta ug tuwa po sa langit. Maskin wala pa siya mamatay, si 11:25 siya na ang pagkabanaw. So meaning, di lang din sa kupang dapit ng pagkabanaw o pagkayab, kundi kining pagkabanaw o pagkayab, maugyod ang persona nga nasumpay karon sa atong espiritu. Pero gini-distinguish niya ning duha. Ang pagkayab related sa kinabuhi, kinahanglan tubo mahanto. Pero ang pagkayab related sa posisyon mga igsoon. Posisyon. Meaning na sa ilawom sa atong mga tiil mga igsoon. Mo na nga si Jacob mo ang manifestation sa mature life ug si Jose mao ang manifestation sa reigning life. Unsa man yung reigning life? 5:17 sa Roma nga kita gitagaan og grasya og gasa sa pagkamatawa aron mo hari sa kinabuhi. Unsa mo pasabot mga tiki kog niyo kay hari gyud. Dili ana may igsoon. Dili ana ang pagkahari karon sa kinabuhi pa. Mao bitaw unsa nang hariya nga napiniriso man? Unsa nang hariya pero ilang giharian ang pisuhan, ilang giharian ang mga barko nga malunod. Amin mga ison? Ano sila? Wala sila mag-problema ko na sa pisuhan o barko nalunod. Kumusta atong balay? Nalunod? May problema sa atong balay mga ison. Pero kining nabanaw og nitayag ng Kristo. Dili makapalong sa atong pagkakristohano. Ano man, kay naatay gitawag nitayag makinabuhi. Oh Lord Jesus. Muna nga, yun sa pagkabalo nga muna si Jose yun ang paghari. Yun sa mga pagkabalo nga ni hari na si Jose. Kaya sa pagtuon niya ako, patay na yun si Jose. Amin ba mga ison? Patay na yun to. Kini gibinuangan ako sa akong anak kaysa oras gibalita sa iya patay na si Jose gikunis-kunis karon gibalita na karon nga buhi di ay binuang na niya pinanakatuig ko niya karon buhi di ay unsa may nagapatimailan ni Jose ani ako nagkumbinsi siya nga buhi si Jose. Amen. Ang tarwahe nga mo'y muhatod kang hallelujah mo'y muhatod kang Jacob pabalik dito kang Jose.
Oh, Lord Jesus, unsa man tong tarway? Mao ang gibuko nga espiritu. Nga niya karon kanato mga isod. Kining napuno nga espiritu sa sulod sa gawas. Mo mohatod nato balik ang musik. Oh, Lord Jesus, makita ko nato ning nakayab, nabanaw, o nikayab nga Kristo. Kristo na karon, nga di ita magpapitik ini nga, ni aray ni sa to espiritu, sa to yamar karon, binuangan na kita. Pero salamat sa unon. Matinabangon ni siya para di kita mubakasyon sa atong espiritu. Mupinit kita kanayo, Lord Jesus. Ayaw sa ni kadugay na kadiri sa digos. Salamat sa Ginoo. Amen.